Magandang tanghali, Miss Pam. Nangyari po ito nang buntis ang asawa ko na si Fatima. Nang mga panahong yon ay naglilihi pa lang ang aking asawa. Nagugutom ako, mahal, at gusto kong kumain sa Jollibee. Sabi pa ni Fatima sa akin na noon ay dapit hapon na. Sa bayan na lamang tayo kumain, mahal. Yan ay para di tayo gagabihin sa pag-uwi. Nakita kong nag-iba ang timpla ng mukha ni Fatima at alam ko kung saan papunta ang ganoong sitwasyon. Subalit bago pa kami mag-away noon, sinabihan ko siya na magbihis na at aalis kami papunta sa Jollibee. Mabuti na lang at may mangilan-ngilan pang masasakyan. Sa pagpasok namin sa Jollibee noon ay agad kaming umorder. Sa unang titig ko pa lang sa crew na lumapit sa amin, nakaramdam ako ng kakaiba. Simula kasi nang pumasok kami roon, napansin ko na di maalis ang titig niya sa misis ko noon. Saktong lumapit siya sa amin at binigay ang pagkain namin. Sa puntong yon ay doon ko siya kinumpronta. Napapansin kong kanina ka pang nakatingin sa misis ko ah. Hindi ko gusto yung ginagawa mo, pre. Sabi ko pa sa lalaki. Napatitig lang siya sa akin at parang di siya natinag sa mga sinabi ko noon. Maya-maya pa ay saka ito umalis. Nakita ko na muli niyang tiningnan si Fatima. Hetong asawa ko naman ay kain ng kain. Samantalang fries lang ang pinapatos ko noon. Nakapokus lang kasi ako kay Fatima noon. Nang matapos ito sa pagkain ay abot tenga ang ngiti nito. Hanggang sa naglakad na kami palabas. Napapakapit pa siya sa braso ko noon at mukha talagang tuwang-tuwa. Subalit bago kami tuluyang umalis, napalingon ako sa lalaki na noon ay nakatitig pa din kay Fatima. Naisipan kong balikan sana ang lalaking yon at saka suntukin. Subalit pinigilan ako ng aking asawa. Hayaan mo na lang yan, mahal, at umuwi na tayo ngayon at baka wala na tayong masakyan. Napa-oo na lamang ako kay Fatima at sumakay ng tricycle pa uwi sa amin. Sa pagdating namin sa gate ng bahay noon, napansin kong namumutla si misis at pinagpapawisan. Napakasakit ng tiyan ko, mahal, at parang hinahalukay at para akong Hindi na niya nagawang ipagpatuloy pa ang sasabihin niya. Nang oras na yun kasi ay napaduwal na si Fatima. Suka siya ng suka at halos iluwa ang lahat ng kinain sa Jollibee. Diyos ko, mahal, at bakit ka nagkakaganyan? Hindi naman makasagot si Fatima. Napalumpasay ito sa lupa habang suka ng suka. Nang oras na yon ay binuhat ko na siya papasok ng bahay namin. Hanggang sa pinaupo ko na siya sa may salas at pagkatapos nun, saka ako kumuha ng malikamkam na tubig. Habang nasa kusina at kumukuha ng tubig noon, naamoy ko na parang malansa ang samyu ng hangin, na parang may isdang nakabilad sa di kalayuan. Yun bang parang tinatangay ng hangin ng samyu noon? Hanggang sa nagsimula akong kilabutan at nagsitayuan na ang mga balahibo ko noon. Hindi na maganda to ah, sabi ko pa sa aking sarili. Nagmamadali ako sa pagbalik sa may salas, saka binigay ang isang baso ng tubig kay Fatima. Hindi pa man ubos ang laman ng baso noon, ay pareho kaming natigilan. Nakarinig kasi kami ng pagaspas ng pakpak sa labas. Nang oras na yon, ay parang may bumulong sa akin. Nabuksan ko ang bintana. Sumilip ako sa bintana at nagpalinga-linga sa labas. Hindi ko napigilan ng mapahiyaw. May aswang! May aswang! Nakita ko yung isang nilalang na lumilipad noon sa labas. Napakalapad ng pakpak at putol ang katawan. Namumula ang mga mata. Lalo pa akong kinilabutan nang makitang napakahaba pala ng dila nito. Fatima, huwag kang dudungaw. Halika't pumasok muna tayo sa kwarto natin. Hanggang sa dali-dali ko nang sinara ang bintana, saka sinamahan si Fatima sa pagpasok sa kwarto namin.
Mahal, ano bang nangyayari? At ano yung nasa labas? Hindi naman ako sumasagot sa kanya. Sinabihan ko na lang siya na wag munang maingay. Sa paglipas pa ng segundo lang, nakarinig kami ng kaluskos sa labas at talagang pursigido ang nilalang na kunin ng anak namin ni Fatima. Sa puntong yon ay tali-tali ako sa pagpunta ng kusina, sabay kuha ng itak namin. Nakita ko ang lagayan namin ng asin na noon ay nakapatong sa mesa. Hindi ko nakalimutang kunin yon. Saka ko sinaboy yon sa paligid ng bahay namin. Sigit, pumasok ka at nang humiwalay ang ulo mo sa katawan mo. Sigaw ko sa aswang na noon ay nasa labas. Nang maisigaw ko yon, ay dali-dali akong pumasok sa loob ng kwarto namin. Nagmamatsyag ako sa paligid at sa kabutihang palad ay nawala ang pagaspas ng pakpak. Subalit kahit na ganoon ay pareho kaming di nakatulog. Hindi lang kasi si Fatima ang binabantayan ko ng oras na yon at pati ang aswang na posibleng aatake ulit. Sa pagsapit ng kinaumagahan, nanlumo kaming pareho ni Fatima nang makita naming dinudugo siya. At dahil malayo pa ang ospital sa baryo namin, naisipan kong dalhin siya sa tiyuhin ko na isang albularyo. Sa pagdating namin sa bahay ng tiyuhin ko noon, ay tinawas niya agad ang aking asawa. Sa paglipas pa ng ilang sandali lang, ay merong pinakita ang albularyo sa amin. Wala na ang sanggol sa sinapupunan mo, Fatima. At kung di ako nagkakamali, nagsimula ang lahat sa pagkain niyo. Saan ba kayo kumain at bigla kang nagkaganyan? Nagkatinginan kami ng aking asawa at pagkatapos nun ay may tinurong pikura ang tiyuhin ko sa amin. Lalaki ang siyang gumawa ng pagdurugo mo, Fatima, at isa siyang aswang. Nang marinig ko ang bagay na yon, ay parang may mainit na bagay na dumaloy sa ulo ko noon. Sa puntong yun kasi, ay kilala ko kung sino ang tinutukoy ng tiyuhin ko noon. Yun ay ang crew sa Jollibee na panay ang titig sa aking asawa. Nang makauwi na kami ni Mrs. sa bahay namin, ay para kaming mga lantang gulay. Nagplano kaming pumunta ng ospital. Yan ay para masiguro kung patay ba o buhay ang anak namin. Gaganti ako, sabi ko pa sa aking sarili. So ang ginawa ko noon ay pinasamahan ko si Fatima sa kapitbahay namin at nagpunta kami ng ospital. Hinatid ko sina Mrs. sa ospital at saka inalam kung ano ang kalagayan ng anak namin. Subalit sa kasamaang palad ay patay na ang panganay namin. Hindi kayang ipaliwanag ng doktor ang nangyari roon. Sa aking mga nalaman ng oras na yon ay pumunta ako ng Jollibee sa mismong lugar kung saan kami kumain. Walang paglagyan ng galit ko ng mga sandaling yon at nagmamatsyag lang sa paligid. Nakita ko na maraming tao sa loob. Sa puntong yon ay hinintay ko na lamang itong makalabas. Naghihintay lang ako sa labas ng Jollibee. Wala akong pakialam sa oras. Nang makita kong naglalakad na siya pauwi noon, ay dali-dali ko siyang nilapitan. May hawak ako na tubong metal. Sinusundan ko siya ng palihim at nang wala ng tao sa aming dinadaanan, ay saka ako sumigaw. Hayop kang aswang ka! At dahil sa'yo, namatay ang panganay namin! Napangisi lang sa akin ang lalaki. Sa isang kisap lang ng aking mata ay nagbago ang kanyang anyo. Subalit bago pa man siya makagawa ng hakbang ay hinampas ko siya sa ulo. Wala akong pakialam kung may makakita sa akin at kung makulong man. Nang oras na yon ay pagganti lang ang nasa isip ko noon. Napahandusay sa kalsada ang lalaki at alam ko na di yun napuruhan. Narinig ko kasing umuungol yon at saka gumagalaw pa. Saka bago pa may tumaan sa bahaging yon, ay tinapon ko na sa kanal ang tubong aking kinamit. At pagkatapos, ay tali-tali akong umalis. Sa pag-uwi ko sa bahay namin, naabutan kong umiiyak na si Fatima. Nag-away kami ng mga sandaling yon, subalit kalaunan ay nagkaayos naman kami. Sa ngayon, ay buntis ulit si Fatima.
Hindi na rin kami naulitan pang kumain sa Jollibee.